Mahilig tayong kumain, di ba? Pero alam nyo ba na may mga pagkain, kahit gaano kasarap, ay hindi dapat kainin ng walang laman ng tiyan? Tama. Ayon sa mga eksperto, pag-uusapan natin ang 10 pagkain na bawal sa walang laman na tiyan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una sa ating listahan ay ang mga citrus fruits. Ayon sa mga eksperto, ang mga prutas na ito ay hindi lang masarap kundi masustansya rin. Isipin niyo ang makatas na orange o pomelo na kapag kinagat mo ay talagang agos ang katas. Tunay na masarap, hindi ba? At ang mga dalandan na swak sa mainit na panahon. Pero ayon sa mga doktor, may mga dapat tandaan bago kainin ang mga ito. Ang mga prutas na ito ay mayaman sa vitamin C, ngunit delikado palang kainin ang mga ito nang walang laman ang tiyan. Oo, tama ang narinig nyo. Ang asido sa mga prutas na ito ay maaaring makasama sa ating sikmura, lalo na kung walang laman. Ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang pakiramdam. Ayon sa mga doktor, ang heartburn ay parang may apoy sa loob ng dibdib at hindi ito maganda. Kaya sa susunod na maghangad kayo ng orange, siguraduhing may laman na ang tiyan nyo. Mas mabuting kainin ang mga ito kasabay ng pagkain para maiwasan ang anumang problema. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya mag-ingat sa pagkain ng citrus fruits at siguraduhing busog muna bago mag-enjoy sa kanilang tamis at asim. Manatiling malusog at enjoy sa inyong mga prutas. Alam namin, mahirap itong tanggapin. Pero mahalagang pag-usapan natin ito. Sino ba naman ang hindi gustong magsimula ng araw na may matamis? Ang tamis ng donut, ang creamy ng leche flan, or ang refreshing ng halo-halo. Pero bago nyo abutin ang donut o leche flan, pakinggan nyo muna ito. Alam nyo ba ang epekto ng pagkain ng matamis ng walang laman ang tiyan? Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng matamis ng walang laman ang tiyan ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar levels. Parang pagsakay sa roller coaster. Mabilis ang taas, pero mabilis din ang baba. Tataas ang blood sugar level nyo, tapos biglang bababa, kaya mapapagod at matatamlay kayo. Ang energy na inaasahan nyong makukuha, mawawala rin agad. Kaya itabi nyo muna ang mga sweets at kainin pagkatapos kumain ng kanin. Mas mabuti kung may laman ang tiyan bago kumain ng matamis para maiwasan ang biglang pagbaba ng energy. Tandaan, ang balanse ay mahalaga. Kahit na parang halata naman, mahalagang ulit-ulitin ito. Ang mga carbonated drinks, tulad ng paborito nyong soft drinks, ay karaniwang gawa sa asukal at carbonation. Ang pag-inom nito pagkagising ay hindi magandang simula ng araw. Ang pag-inom ng mga ito ng walang laman, ang tiyan ay maaaring magdulot ng kabag, utot at iba pang sakit. Kaya, mas makabubuting umiwas sa soft drinks at pumili ng tubig o healthy smoothie. Chapter 4. Tinapay. Dahan-dahan lang sa tinapay. Ayon sa mga eksperto, kahit na paborito ng marami ang pandesal, kailangan nating iwasan ito kapag walang laman ang tiyan. Ang mga tinapay ay karaniwang mataas sa yeast, na hindi maganda para sa walang laman na tiyan. Ang yeast ay maaaring mag-ferment sa ating tiyan, na nagdudulot ng kabag, paglobo ng tiyan, at sakit ng tiyan. Kaya, iminumungkahi ng mga doktor na kumain ng whole wheat toast o oatmeal na mas banayad sa tiyan. Chapter 5. Yogurt. Ang yogurt ay hindi rin dapat kainin nang walang laman ang tiyan. Maraming tao ang naniniwala na ang yogurt ay perpektong pagkain para sa agahan o kahit anong oras. Pero, may mga dapat tandaan bago ito kainin. Ang yogurt ay puno ng probiotics, mabubuting bakterya, na mahalaga para sa ating tiyan. Ang mga probiotics na ito ay tumutulong sa pagtunaw at nagpapalakas ng ating resistensya. Kaya madalas itong nire-rekomenda ng mga doktor at nutrisyonista. Pero ayon sa mga eksperto, kapag kumain ka ng yogurt ng walang laman ang tiyan, ang asido sa tiyan ay maaaring pumatay sa mabubuting bakterya bago pa sila makapagtrabaho.
Ang asido sa tiyan ay napakatapang at kaya nitong sirain ang mga probiotics na dapat sanay makakatulong sa atin. Kaya, nire-rekomenda ng mga eksperto na isabay ang yogurt sa granola o prutas para may laman na ang tiyan bago pumasok ang yogurt. Pwede rin itong kainin bilang merienda mamaya. Sa ganitong paraan, sigurado mong makukuha mo ang lahat ng benepisyo ng yogurt. Tandaan, ang tamang oras at paraan ng pagkain ay mahalaga para sa ating kalusugan. Chapter 6. Peras. Mag-ingat sa matigas na fiber. Ayon sa mga eksperto, ang peras ay masarap at mayaman sa fiber, na karaniwang maganda para sa ating kalusugan. Pero kapag walang laman ang tiyan, ang matigas na fiber na ito ay maaaring makasama sa ating sikmura. Parang kinukuskus ng papel de liha ang loob ng tiyan, hindi magandang karanasan. Kaya, nire-rekomenda ng mga doktor na kainin ang peras pagkatapos kumain para handa na ang tiyan sa fiber nito. Chapter 7. Kamatis. Huwag kang ganyan. Ayon sa mga eksperto, kahit na laging kasama ang kamatis sa mga lutuing Pinoy, medyo matindi ito sa walang laman na tiyan. May tannic acid kasi ang kamatis na nagpapataas ng acidity sa ating tiyan, kaya pwedeng magdulot ng heartburn at hindi pagkatunaw ng pagkain. Kaya nire-rekomenda ng mga doktor na kainin ang kamatis ng may kasabay na pagkain at huwag sosobra. Ang saging ay karaniwang almusal ng marami, pero ayon sa mga eksperto, maaaring hindi ito ligtas kainin nang walang laman ang tiyan. Ang saging ay mataas sa magnesium na mahalaga para sa ating kalusugan, pero ang biglaang pagtaas ng magnesium sa walang laman na tiyan ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance. Ito ay maaaring magresulta sa pagod at panghihina. Iminumungkahi ng mga eksperto na isabay ang saging sa peanut butter o oatmeal para maiwasan ang mga side effects. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng maanghang sa walang laman na tiyan ay maaaring magdulot ng iritasyon at sakit. Ang capsaicin na nasa sili ay kilalang sanhi ng iritasyon sa sikmura na maaaring magresulta sa sakit ng tiyan, heartburn at pagsusuka. Iminumungkahi ng mga doktor na iwasan muna ang maanghang at pumili ng mas banayad na pagkain kapag walang laman ang tiyan. Ayon sa mga eksperto, kahit masustansya ang gulay, ang pagkain ng hilaw na gulay nang walang laman ang tiyan ay hindi maganda. Ang mga ito ay mayaman sa fiber na mahalaga para sa pagtunaw, pero maaaring maging mabigat sa tiyan kapag walang laman. Ayon sa mga doktor, mahirap itong tunawin, kaya maaaring magdulot ng paglubo ng tiyan, kabag, at sakit ng tiyan. Kaya, mas mainam na lutuin muna ang gulay o isabay sa ibang pagkain para mas madali itong tunawin. Sana'y may natutunan kayo tungkol sa mga pagkaing dapat iwasan kapag walang laman ang tiyan. Mahalaga ang tamang pag-aalaga sa ating panunaw para sa ating kalusugan. Kaya ugaliing kumain ng balanced diet, pakinggan ang inyong katawan, at huwag matakot kumain ng mga paborito nyo, basta't hindi sa walang laman na tiyan. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang health tips at payo mula sa mga eksperto. Hanggang sa muli.